Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo
ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlon aton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung nato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, ngan upod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinhila sa Cope with Me. Aton oras, 6 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome back sa Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Parito, si Joven Cardenas, ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Maupay nga kulop sa iyong atanan, maupay nga Martes sa atanan nga namamati sa aton nga nasa radyo, ngan sa aton social media accounts sa Facebook, ngan sa YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. Yes, adi nakita sa ika-26 ng Agosto, kadali lasan panahon, ngan yan nga adlaw para sa aton mga for parents, sa aton mga dog lovers, aton niya nga adlaw, ngan adlaw sa naton mga ginataman aton mga gingugugma nga mga ayaman kaya na aton ginobserbar an International Dog Day. Oo. So para sa mga may adangada ataman nga mga ayam oo, pasalubungi anihang mga ayam sa nira paborito nga treats, diba? Pinaka reward nala sa era san era man gud unwavering nga loyalty, nga love nga ginahatag sa imo, diba? Ito nga waray ginaaro, diba? May ginaaro kaya ng treats. Nag-aro sila treats sa imo, nag-aro sila sa cuddles all the time. But anyway, balita ay nautan ta nga sini nga aton pag-obserbar sa International Dog Day, aton mas matagan pa importansya ini nga mga aton kayaman nga sini nga malain nga panahon, of course, pagpahinumdom naton liwat nga ayon naton kalimtan nga proteheran sera linabi na nga kinahanglan nito nera nga danay diri gud nera talaga kaya nga maproteheran era kalugaringon labi na kung nagbabaha mao nga sa iyo pagproteher sa iyo kalugaringon ayaw niyo kalimte nga proteheran an iyo mga kaayaman Anyway, ade kita sa aton Cope with Me ngan maoran-uran an aton panahon, diba? Maupay nala kay dire gud ura-ura an oran. So maupay ini perfect ining vibe para sa aton mga Cope with Me habits. Mao tikangan naton nga ipiyong aniyo mga mata, relax aniyo pinsar nga naniyo lawas nga naniyo kasing-kasing para sa naton meditation yan nga kulop. Adi ang Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka.
Huminga ng malalim. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Lalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, asyado nato ng 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadi naman kita sa aton ikaduha nga Cope With Me habit. Aton sudlo na naton kalugaringon, pakianhan naton aton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan na nga kulop, anaton pakiana, what truth do you wish you could unknow? Otrohon ko, what truth do you wish you could unknow? Ngan ini nga aton pakiana, no? Ini nga aton journaling prompt, ginimbitahan kita sini nga mamalandong san siguro kind of knowledge o siguro realization naton nga kundiin medyo mabugat dadon nga kundiin kung pwede la, diba, tanggalon nala o erison nala iton sa aton pinsar nga nahibaruan naton iton nga usa nga realization o usa nga kamatuoran kay although siguro some truths set us free, diba, mao nga ni nga nagsikat iton nga quote or adage that truth will set you free, pero maya daliwat mga kamatuoran nga although it will set you free, pero ito it can also bagan gintatanggal sana an imo or yes, gintatanggal sana an imo bagan sense of security, diba? An imo comfort or an imo innocence. So pwede ini siguro the painful awareness pwede usa nga kamatuoran nga kundi na-realize mo ang mga tawo nga imo ginugugma sira nga yan liwatan rason san imo kasakitan nga imo ginaagian, diba? So aniton nga kamatuoran mabugat ko dito dadon and siguro you may wish that you have never realized this or you may wish that you have never know about this truth or siguro mga
makuri nga mga realidad sa injustice nga imo nakita o suffering nga imo na eksperyensya didi sa aton kalibutan. Pwede liwatan iton nga truth nga karuyak mo nga irison sa imo hunahuna. Pwede liwat iton mga personal nga mga kamatuoran. Sugad nala siguro sa mga realizations mo about yourself. Siguro may daka tigda mo nga na-realize nga okay, may daka usa nga negatibong aspeto sa imo kalugaringon a negative behavior or perspective or whatever it is nga kundiin medyo nakukurian ka nga pag-accept sa imo kalugaringon because negative nga niton, di ba? Who would want to realize something, who would want to have a negative thing, negative realization sa imo kalugaringon, di ba? But of course, di naman kita mga perpekto nga mga tao. So, although you know that you are not perfect, but there are still some things about ourselves nga it is quite difficult for us to accept, especially if it is siguro negative aspect or negative behavior or attitude nga aton gindi-display, diba? So, ini nga aton prompt, ginaaghat kita sini nga aton ikonsidera an sukot sa knowledge, an sukot sa pagkahibaro, san sini nga mga truths or realization. Kung paano, aniton nga mga truths, iton nga nakakaiba sa naton perspektibo, that although it would make us wiser, but also, it feels like it is a burden nga talaga man good nga mabugat nga dadon. So anini nga aton journaling prompt ginaaghat kita sini ngan ginhahangyo sa aton nga komprontahon naton ang aton relasyon sa realidad ngan sa kamatuoran. Sa tingin mo ba along with this question aton main question, sa tingin mo ba imo kinabuhi bagan mas lighter siya without an iton nga knowledge, and would you want to live your life without knowing an iton nga imo yan nabaruan without knowing that knowledge, or iton ba has it shaped you in a way nga although masakit pero actually utat naging rason nga ikaw naging madasig nga wiser nga stronger. So anini nga aton journaling prompt ini diri sini iya siguro aim aniya katuyuanan nga aton talaga nga i-wish nga tanggalon o erison aniton nga truths, but really about recognizing an impact sana sa aton, and in that way mapoproseso naton kung paano naton ginhandle aniton nga truths and kung paano lagihap naton ginpapadayon nga paghandle iton. Aton ba talaga, are we really facing the reality of it and processing it so that healing iton in magtitikang. So it is about acceptance rather than resistance and finding meaning even in the midst of sana nga masakit nga mga realizations, and how do we cope, how do we move forward sana nga mga medyo masakit nga realizations sa aton kalugaringon sa iba nga mga tawo ngan sa life in general. So, trahon ko, naton journaling prompt, yan ang akulop, an aton pa kay Ana, what truth do you wish you could unknow? Aton oras, 18 minutos sa naglabay sa 3:00, mabalik kita sa aton programa. Ngan sa aton pagbalik, may dak sa'yo share nga akong journal entry, yes, kay Tuesday man Maayaw ka mo pagbaya sa iyo mga live stream ngan pagparong sa iyo radyo, kaya ako niton niyan i-share sa iyo. Sa pagkaya na, adi anay an pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos.
Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In '68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 22 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalabayog. Ngan since Cope with Me man aton safe space on air, ako niya na i-share sa iyo ang akon journal entry sa don October 13, 2022. So, almost 3 years na ini nga akong journal entry, Ganantis ko basahon ang ini nga journal entry, karoy ko ipakita ang image, san akong inspiration, san sini nga akong journal entry. So, diyan picture san flowers, yellow flowers, So, iton nga yellow bells, actually, iton nga flowers, I think, oo. So, picturean ko iton, kaya I was really inspired, san nga time, naglalakat ak, medyo malain ang panahon. So, sini nga panahon, actually, yan na. Malain, digid malain, pero madalumduman panahon. Ngan, I think I was really struck by that image, nga kundiin yellow flowers, yellow bells, grabe niya contrast against that gloomy gray sky. And so that's why nga ginsurat ko ini nga akong journal entry, nga gintituluhan ko Flowers and Hope on the Roadside, akong journal entry sa don October 13, 2022. Maade, basahon ko anay and we will discuss this further pagkatapos ko san pagbasa. This afternoon, I caught myself staring at the bright yellow flowers blooming by the roadside. They looked almost rebellious,
standing there against the heavy gray sky that seemed to weigh everything down. The contrast was striking. Something so alive, so vibrant against something dull and gloomy. And for some reason, I've always been drawn to that kind of sight. Maybe it's because I've always liked symbolism. Maybe it's because I've always liked paradoxes. The world is full of them if we pay enough attention. Sunshine after the storm, laughter in the middle of tears, beginnings tucked inside endings. Sometimes I wonder if that's what makes life meaningful. Not the clear, straightforward moments, but the ones where two opposites meet and somehow belong together. As I watch those flowers, I realized that maybe that's also the way I've wanted my life to be. I've always wished for it to mean something more than what it seems to be on the surface. Not just routines, not just tasks to finish, not just the passing of time. I wanted to stand for something invisible, something you cannot touch but you can feel. Something like hope or faith or even the quiet reminder that beauty can survive in unlikely places. And maybe it's also because deep inside, I've always felt like a paradox myself. I long for peace, but I wrestle with restlessness. I value simplicity, but I can't help but search for depth. I enjoy silence, but my thoughts are often too loud. I've called myself a contradiction many times. And yet, when I think about it, isn't that what makes us human? Aren't we all a strange mix of things that don't seem to fit, yet somehow come together to make us who we are? I guess that's what struck me as I looked at the yellow against the gray. It felt like a mirror, a reflection of how life holds both sorrow and joy, both light and shadow, both questions and answers. And maybe I am like that too, a contradiction. But aren't we all? So that was the end sa nakong journal entry titled Flowers and Hope on the Roadside. Ngan to discuss it further to akong realization, I have really realized damo antong realization as I wrote that journal entry and but an akong karoy again I point out and hope in unexpected places hope in unexpected places. Ito nga diri naton gin lalauman nga may ngayon paglaom, diba? So sa nakitan ko ato nga bright yellow flowers, yellow bells. I really love yellow bells, sa nakitan ko ato against the gloomy gray sky nga sa mga nagiling sa Facebook nakikita niyo. I really couldn't help to think nga asyitan bagan representation san kinabuhi san life that there will always be hope against the chaos, against the gloomy life that we live in and although sometimes and most of the time siguro life feels heavy, pero life will always surprise us nga kundi out of nowhere may magpapakita sa aton nga siguro guti ayla unexpected, pero ito nagpapakita sa aton and it shines through and iton nga paglaom so that is why I really like that image because asyiton for me naging symbol of hope during that time as adon October 2022 and correct ko lang ito ni point out kasi siguro and I am also like this nga kundiin we search for hope or we look for hope ang paglaom sa mga big, mga dramatic moments sa aton kinabuhi, diba? We can only look for hope pag may mga milestone kita nga nakakabutan ng mga achievement, whether that would be sa imo professional or personal nga aspect sa imo kinabuhi. Ito na naton
ginkakitaan san paglaom o san hope but the truth is an hope ito nagpapakita most of the times in the ordinary things mga little things nga di rin naton gini-expect kasi everyday di rin man kita magkakamayada sa milestone sa aton kinabuhi, diba? Not everyday may kita sa dramatic huge moments sa aton kinabuhi, and so if we fail to see hope in those mundane in those ordinary nga mga moments sa mga little things, then I think makukurian kita to really hold and see hope for what it is and of course ang paglaom and hope di rin man sana mawawaraan mga kakurian nga imo ginaatubang di rin sana may erase ang mga challenges problema, mga worries nga imo ginatubang, pero and hope it will give us strength a strength for us to go through them and to grow through them. Ito nga aton mga challenges nga ginatubang. So an hope paglaom, it tells us nga yes, makuri an aton sitwasyon, pero not everything is lost, that there will always be sunshine after the rain, that there will always be light at the end of the tunnel, and there will always be hope and beauty sa mga unexpected places, nga kundiin it will surprise us, but it also will give us huge impact for us to go on and to move forward and to always take a step forward even though makuri an imo ginagian, even though makuri an aton ginagian so an kaupayan san hope is that it doesn't need perfect conditions, diba? Kaya again most of the time para sa akon it is ada iton sa mga ordinary mga little things on the roadside la kinahanglan naton nga kitaon and kinahanglan naton for us to take notice So tip ko yun para sa iyo when life feels heavy, kay kon feeling niyo may daka mo gintadara-dara yan nga talaga mabugat ngan makuri, pwede niyo i-try ani nga simple practice aniyo la himuon yan on the following days kung possible is to name one small sign of hope around you each day, just one small sign of hope. So sugad na la sa don flowers para sa ako during that time sa 2022 ato nga yellow bells nga flowers against the gloomy sky, makakakita liwat kamo sa niyo version sa yellow flowers against the gray sky and kinahanglan lang niyo to look for it mga simple lang ang mga butang and you will see that there will always be hope against the chaos, against the gloomy side of life. Aton oras 28 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs. Stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from
from bats na tumalun sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One region, one health. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Aton oras, 24 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kamoin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana, mag good vibes naman katasan pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, Chad ngandap nagkaurusa para sa recalibration sa academic leadership sa higher education institutions. Nagperma sa Memorandum of Understanding o MOU ang Commission on Higher Education o CHED ng Development Academy of the Philippines UDAP para igpatuman ang Leadership Development Program sa mga higher education institutions. Sumala kan CHED Chairperson Shirley Agropis, kinahanglan ang mga lider sa kolehiyo, diri la mga administrador, kundi mga visionaries nga makakapagpatuman sa learner-centered reforms. Panuyo san sini nga leadership recalibration ang paghatag san husto nga training sa mga university heads base masubay ang kurikulum sa panginahanglan san industriya. Ginhatagan doon pa ni Agropis nga kinahanglan mag-invest sa education leaders para makapahugot san sistema san edukasyon ngan makasulbar sa problema sugad san kawaray trabaho. Lakip sa kasarabutan, igkikilala ang eksperyensya san mga academic managers como formal nga credential ngan igtatanyag ang 5 katuig nga capability development program para sa mga presidente sa state universities ngan iba pa nga opisyales. Dugang panaton nga good news, Department of Migrant Workers naghatag san pondo para sa masakit nga OFWs sa Hong Kong. Nagpakita san suporta ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers o OFWs pinaagi san pagpagawas san haros 1 million pesos nga ayuda pinansyal para sa masakit nga OFWs sa Hong Kong. Sumala kan DMW Secretary Hans Leo Kakdak nakakarawat san tag 75,000 pesos ang 12 nga OFWs nga may adasan seryoso nga sakit sugad sa breast ngan cervical cancer, lymphoma ngan heart attack. Ini nga bulig in pinaagi san action fund nga diri la pinansyal kundi naglalakip gihapon san legal services, medical ngan repatriation assistance ngan shipment of remains. Pahayag ni Kakdak nga ini nga inisyatiba ang pagpakita san padayon nga paningkamot san gobyerno nga masiguro ang seguridad,
kaupayan ngan proteksyon san mga OFW. Ginaghatliwat san DMW ang iba pa nga OFWs nga kinahanglan san bulig nga bumisita sa Migrant Workers Office sa Admiralty, Hong Kong. Dugang pa nga good news, mga komunidad sa Northern Mindanao magiging Guardians of Heritage pinaagi sa NHCP program. Nagpasalamat ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa Northern Mindanao sa 14th Conservation Goes to the Province nga ginbuhat sa Hasaan, Misamis Oriental. Nalipay ang NHCP nga parish sa mga parish secretaries, museum caretakers, pastoral councils, utility staff ngan parish representatives tikang sa Archdiocese of Cagayan de Oro ngan kamigin nga nakatapos ang workshop sa preventive conservation ngan heritage preservation. Lakip sa modules ang konserbasyon sa papel, tela, kahoy, metal, ngan heritage structures, sugad man ang disaster risk management. Ginaghat ang mga partisipante, pinaagi sa hands-on training sa documentation, condition assessment, ngan simple nga repair sa mga historical nga materyales. Dugang pa, ginpaangbit gihapon ang tradisyonal ngan moderno nga pamaagi sa pagpreserbar san pamana, sugad san book binding, inventory, preservation san religious images, ngan paggamit sa non-destructive tools para sa material analysis. Padayon naman ang panawagan sa NHCP ngan pagpreserba san kultura, diri la trabaho san eksperto kundi obligasyon gihapon san komunidad nga mas hilarom ang koneksyon sa kasaysayan. Dugang pa, BIR mag-iimbestiga kontra sa tax fraud sa mga kontraktor sa maanomalya nga flood control projects. Ginmando ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagyo Jr. ang pagsugod sa tax fraud investigation kontra sa mga kontraktor nga nahihiungay sa maanomalya nga flood control projects nga gin-identify ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa sekretaryo magpapadayon ang BIR sa parallel audit sa mga kontraktor base masiguro nga nagbabayad sila san husto nga buhis. Kung may ada mahikitaan nga underpayment o tax evasion, diri sira mahatagan sa updated tax clearance. Diri mga kaungay sa masunod nga government procurement ngan masususpende ang settlement san era kontrata. Ini nga mando nakasubay sa Revenue Regulation number 17-2024 nga nagre-require sa updated tax clearance antes i-finalize ang bisan nano nga government contract. Dugang pa nga maupay nga balita, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ginrepaso ang daan nga regulasyon kontra sa mga real estate firms nga diri nasunod sa balaod. Ginrepaso yan sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang mga naglabay nga mga patakaran ngan penalidad kontra sa mga real estate firms ngan practitioners nga diri nasunod sa balaod. Ini insubay sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa people-centric ngan mas aktibo nga programa sa gobyerno. Sumala kan DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling kinahanglan nga balikan ang mga balaod base maginangay sa presente nga panahon. Ginmanduhan si Senior Undersecretary Sharon Faith Paquiz nga manguna sa pagrepaso sa IRR, guidelines, fines ngan penalties sa ilarom sa Presidential Decree 957, BP 220 ngan RA 7279 nga amended sa RA 10884. Lakip sa ikokonsidera ang pagrepaso sa penalidad sa mga developer nga nagbabaligya sa proyekto nga waray sakto nga rehistro ngan lisensya. Sigon ka naliling ini nga pitad para maproteheran ang interes sa mga home buyer ngan responsable ngan maging responsable ang mga developers nga magsunod sa balaod. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahikay, mga nahibilingan nga good news, yan ang kulop San Martes. Aton oras 44 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News
News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Mahilig ka ba mag-download ng apps? Pwes, i-download mo na ang eGovPH app na isang revolutionary legacy project ng Marcos administration. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo ng ating gobyerno nasa isang app na, wala nang hassle. The eGovPH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. This has already been integrated into the eGovPH app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Mag-register, mag-set up ng profile at verified ka na. Mabilis sa serbisyo, mas efficient na gobyerno with your eGovPH app. Download eGovPH app now. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Aton oras, 47 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me din hila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya na may dakitaasan mga announcement ngan panawagan sa aton panawagan kung sino man sa iyo ang nakapurot o nakabiling sa nawawara nga black nga wallet nga mayadasan sulod nga mga valid ID, sugad sa senior ID, national ID, PhilHealth ID, ini inawara sa meat shop sa corner Gomez Street na hulog sa tricycle. So, sino man sa iyo nakapurot sa sini nga black wallet nga may dasan valid ID sa ngaran ni Ireneo Ronio Ortiz, pwede niyo iton ibalik kan Sir Ireneo Ronio Ortiz. Adin niyo contact number, pwede niyo tawagan 0967-710-6708. Otrohon ko, 0967-710-6708. Ngan pwede lot ito niyo i-turn over dide sa amon estasyon sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Kalbayog. Amon estasyon mabibilingan dide sa City Hall Compound, DICT Building, Tabok, San CSWDO. Ngan pahibaron naman matikang sa Santa Margarita Municipal Information Office, giniimbitar adton mga civil society organizations o CSO sa bungtong
Agosto nga magatender sa pagbubuhaton nga conference buwas nga adlaw Agosto 27 sa Sangguniang Bayan Conference Room, Legislative Building, LGU Compound. Ang nasabi nga aktibidad magtitikang alas 9 san aga ngan iniin mas sentro sa mga masunod nga agenda sugad san partisipasyon sa mga civil society organizations sa lokal nga panggobyernuhan, accreditation sa mga CSOs ngan pagtindog sa local People's Council. So sa mga CSOs dito sa Santa Margarita, ayaw ka mo paluya-luya, atender ka mo sa Civil Society Organization Conference 2025 o trohon ko ang venue sa Sangguniang Bayan Conference Room, Legislative Building, LGU Compound. Ang announcement gihapon, stikang naman sa Municipal Government of Paranas, Samar. Iniin mahitungod gihapon sa mga civil society organizations dito naman sa Bungto, San Paranas, Samar, kamungatanan, ginimbitahan nga mag-apply sa accreditation. Nga tanan nga CSOs, nga people's organization sa Bungto. So by sini, kinahanglan sumalasan Municipal Government of Paranas nga kamo mag-attender sa CSO Conference and Orientation buwas gihapon nga adlaw Agosto 27 tikang sa alas 9 san aga didto sa Kirigtaan Hall, Paranas, Samar. So attendance mandatory prior sa accreditation process. Mao sa mga CSOs ngan POs, People's Organization didto sa Bungto, San Paranas, Samar. Ayaw liwat ka mo paluya-luya ngan pag-atender ka mo sa sini nga conference para sa iyo. Ngan matikang naman sa Department of Education o DepEd pwede na nga mag-report sa mga kaso sa panaabuso sa Learner Rights and Protection Office o LRPO. So sa mga estudyante nila nga naabuso, ayaw ka mo pagruha-duha, pag-report sa sining nga kaso sa panaabuso. Pwede niyo ito ni-report sa Learners Telesafe Contact Center Helpline. Anera telephone number 02-8632-1372. Nga nanera naman mobile number, pwede liwat niyo tawagan at 0945-175-9777 at rohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa era official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa ton mga daan nga paligad, mga luho sa tuna o sa kalsada, mga baldeng and drum, alulod, mga vase, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig o stagnant water, pwede iton maging breeding site o panimalay san kete-ketengan lamok nga nagdadara san dengue. Maunin nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, ato niton pamilingon, hain ba iton nga mga gintitirukan san tubig, nga ato nito ni panlabog, kung may naka mo makikitaan nga daan nga paligad, nga mayadasan tubig nga natitirok, ilabog nala iton, mga used bottled waters, pwede liwat iton nga maging breeding site, ipanlabog nala iton para diri iton maging breeding site san kete-ketengan lamok. Ngan para naman sa ton may ada mga baldengan drum nga waray takop, alayo nalaliwat saan pagtakop san iyo baldengan drum para masiguro nga lain la san diri iton magiging breeding site, masisiguro liwat nga malimpyo ang iyo gintitirok nga tubig nga paggagamiton. Ngan, of course, samtang nagsisearch and destroy kita, syempre, ayaw liwat naton nga proteheran, ayaw naton kalimtan nga proteheran na naton kalugaringon, magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para dire kita makagat san lamok.
Once again, yan nga alas 4, tara talinguhaon naton nga mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos an aton Tuesday edition sa naton programa. As always, nagpapahinomdom kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kadalas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Rama Monet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Engineer Francis Marnie Balves, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Aton oras 3:54, salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:55 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. Dole Regional Office 8 otro nga gin-activate ang Tripartite Council sa hospitality o academic sectors. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Utro nga gin-activate sa Department of Labor and Employment, Dole Regional Office 8, ang mga tripartite councils para sa sektor sa hospitality, mao ang hotel, restaurant and resort industry tripartite council Eastern Visayas ug sektor sa academe, mao ang academe industry tripartite council Visayas. Pipera sa mga naging kasarabutan, mao ang pagparigon sa partisipasyon sa tripartite mechanisms ug mas aktibo nga papel sa mga miyembro para sa pagpauswag sa labor management relations sa kada industriya. Sa gindumara nga katitirok, nagkamayada diskusyon sa importante nga mga mandato sa ahensya sugad sa Department Order 242-24 nga nagtutudlok sa bag-o nga IRR sa Article 96 sa Labor Code kasumpay sa Service Charge Distribution ug Department Order 252-25 mao an updated IRR sa RA 11058 parte sa Occupational Safety ug Health Standards. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, 1.5 million pesos nga farm machineries gin-turn over sa usa nga kooperatiba sa Bungtosan, Palapag, Northern Samar. Ini igbabalita sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Gin-turn over sa Department of Agrarian Reform, DAR, ang mga makinarya panuma nga nagkakantidad 1.5 milyones pesos sa Northern Samar Rice Producers and Marketers Cooperative sa Palapag, Northern Samar, ilarom sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Major Crop-Based Farming. Lakip sa mga gin-turnover, mao ang usa ka bugos nga walk-type transplanter, usa nga walk-type harvester, duha nga hand tractors, ug duha nga towable threshers. Ginpaunahan ang aktibidad ni Project Focal Elna Vibal kundiin gintagan doon ang pagtapod ug mga burhaton sa kooperatiba sa paggamit sa mga makinarya subay sa naging kasarabutan sabot nga sandar ug Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Ginlalauman nga pinaagi sini nga makabag-o nga kagamitan mas mapapa
mapapalaksi ug mapapauswag ang produksyon san humay nga mao ang primera nga panginabuhian san kooperatiba nga magriresulta san mas sa taas nga kita ug mas maupay nga kinabuhi para sa mga parauma. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Dengue